Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ngayon 2024 ang isa sa dream phone ko dati, ang iPhone 8 Plus. Maganda pa kaya ito ngayon 2024, lalo na wala na tong OS update. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, shout out sa mga nakanood ng pagbili ko ng iPhone 8 Plus. Of course, wala nang iba sa vlog nating shop, si Ate May sa CMB Gadgets. So meron din tayong mga ibang shop na vlog na mga legit seller din sa Green Hills. Unang-una dyan, yun nga si Ate Mayet sa CMB Gadgets. Pangalawa, si Ate Annette, ZMB Cellphone and Accessories, and of course si Ate Malin Gadget Shop. Huwag kayo mag-alala, lahat po ng link sa mga shop na yan ay nasa description box. I-check nyo na po kung interested po kayo magbumili ng mga iPhones, lalo na itong iPhone 8 Plus. So may nakikita rin kasi ako sa comment section, Lods, okay pa ba iPhone 8 Plus? Maganda pa ba? Pwede pa ba to ngayon 2024? Very usable pa ba siya? Lalo na wala ng OS update. So dito sa ating review, sasagutin po natin lahat ng tanong na yan. Unang-una, magkano nga ba ang iPhone 8 Plus pre-lab sa Green Hills? So itong 256 gigabytes, nakuha ang presyo niya is 10,500 pesos. So yun nga, pag sinabi niyo napanood niyo sa vlog, automatic yan 500 pesos cash discount ang ibibigay sa inyo ng mga shop na yan. So for as low as 10,000 pesos, nakuha natin itong iPhone 8 Plus na merong kasamang charger, case, and of course tempered glass. So yun, napakamura na lang ng 256 gigabytes. Meron tong 64 gigabytes sa variant. So matik mas mura yon. I think nasa 8,000 na lang yung 64 gigabytes. So sa mga nagtatanong, 64 gigabytes is pwede pa naman for casual things na lang. So kung maglalaro kayo dito or more on photography kayo, 64 gigabytes is super duper liit. Pero meron din naman isang alternative solution when it comes to storage sa 64 gigabytes. Bili na lang kayo ng iCloud or cloud storage. 50 pesos per month yon. 50 gigabytes po ang ibibigay sa inyo ng Apple. So meron kayo extra 50 gigabytes na storage. 50 pesos per month lang, napakamura. Pero meron silang libre na cloud storage for 5 gigabytes lang. Maliit lang yon. So ako nagsusubscription ako ng 50 gigabytes more on storage para sa mga photos ko rin. So yon, meron pa yung mga iba't ibang storage option para sa inyo sa iCloud. So kung 64 gigabytes lang ang budget nyo, yun, meron namang alternative solution. Pero kung 2,000 pesos lang naman ang price difference, I think go for the 256 gigabytes. Mas sulit to mga J-Vlog kasi ang dami nyo na po malalagay dito sa 256 gigabytes na internal storage ng iPhone 8 Plus. Naalala ko mga J-Vlog nung lumabas to ng year 2017. So kasabay to ng 10th year anniversary iPhone ni Apple, which is the iPhone 10. So doon po, ito po yung last model ni Apple na merong bezel, tapos nag-switch na sila sa full screen display, which is the iPhone 10. So kaya dito sa lineup nila ay walang iPhone 9 kasi 8 Plus or iPhone 8 nag-jump agad sa 10 para perfect sa 10th year anniversary nila. So ewan natin kung ganyan din mangyari sa iPhone 20, di ba? Sa 2027 ang 20th anniversary ng Apple. So tingnan natin kung ganun ba yung gagawin din nilang lineup na mag-skip daw sila ng isang number para sa 20th anniversary nila. So yon. Ang maganda naman sa iPhone 8 Plus and iPhone 10 is same lang sila ng chipset, which is meron silang Apple A11 Bionic chip. So yung chipset na yan until ngayon 2024 na ito maganda sa Apple kahit na mga outdated na yung mga yung mga phones nila, yung chipset ay kaya pa rin makipagsabayan mga J-Vlog. So for example, itong 8 Plus, nakapaglaro na ako sa iPhone 10, yung Apple A11 is kaya pa rin yung mag-handle ng mga modern games today. Tulad na lang ng ML, COD, Genshin. Ang pinaka-main talaga magiging kalaban nyo lang is yung battery. Alam naman natin na lahat ng older units ng Apple ngayon is mabilis po talaga sila malowbat. Bababa lang kasi kanilang battery capacity. So, expect nyo na rin na itong iPhone 8 Plus, which is meron lang tong 2,691 mAh. So, maliit to mga ka-J-Vlog So, maliit yung kanyang battery. Kaya expect nyo na mabilis din siya malowbat compare sa mga modern smartphones ngayon or modern iPhones. Kasi, kahit ngayong mga budget smartphone ngayon, ang lalaki ng battery capacity, 5,000 mAh. So, sa mga Pro Max ngayon ng Apple, 4,000 plus mAh. Expect nyo na sobrang layo talaga ng battery nito compare sa mga Android devices. Kaya, yun lang naman din
ang more on common problem ng iPhones na older units is yung battery itself. Pero expect nyo na sa mga ganitong katagal na smartphones is karamihan na purchase nyo is palit na po yung battery. Normal lang yan mga J-Vlog. Parang ano yan, parang kotse nyo lang yan or parang mga devices nyo lang yan na mga nade-degrade ang battery. Siyempre pinapalitan po natin yan pag nade-depreciate na yung smartphone or yung mga units. O, di ba, nalolobat din naman ang baterya ng motor nyo, ng kotse nyo, pinapalitan natin yan ng bago. Ganon din po sa mga smartphones. Kaya expect nyo, karamihan ng natin makikitang devices na mga ganitong units na matagal na. Ito kasi 2017. So, ano na to? So, 7 years. 7 years ba? Tama. So, 7 years na tong device na to. Kaya expect nyo na na-degrade na yung mga original battery niya. Or meron kayong makikita mga units na ganito na meron pang 80 plus, ano na lang, very rare na lang, 90 plus or 80 plus, very rare yan mga J-Vlog sa ganitong unit. Kahit na marami naman din na napalitang battery ang mga iPhones na ganito, no? As long as maganda yung pinalit na battery, same performance lang sa original battery na nilagay ni Apple, is all goods yung mga J-Vlog. Maalata nyo rin yan eh. Na-experience ko na yan sa iPhone 7 Plus ko. Nagpapalit na rin ako ng battery sa Green Hills. And nakakatuwa na magandang pinalit nila talagang battery dun sa pina-repair ko ang shop. Bumalik sa magandang performance yung iPhone 7 Plus ko. Quick reminder lang, yung battery po ay may malaking impact yan sa performance ng smartphone nyo. For example, nakabili kayo ng iPhone na sobrang laggy, yung scrolling niya masyadong hindi siya smooth. Pag nag-scroll kayo, mabagal siya, nag-i-stutter. Isang problem doon yung battery. Nakikita nyo naman, di ba, malakas yung chipset, pero nagtataka kayo, nag-i-stutter yung display, ang bagal nyo mag-scroll. Tapos, pag nag-charge kayo, hinugot nyo, ang laki agad ng nababaw sa battery, or pag sinaksak nyo, or pag chinarge nyo, malaki agad na dadagdag, meaning na may problem na talaga sa battery ng smartphone nyo. At, mabilis talagang uminit. Yung legit yan, experience ko na yan sa 7 Plus ko dati nung, sobrang nag-degrade na yung battery niya. Ilang minutes ko palang ginagamit, masyado na siyang mainit, naglalag na siya or nag-stutter na. Tapos pagka full charge ko lang hinugot ko, bigla mahugulat kayo, 70% na lang or 50%, may problem na talaga yung battery. Tapos nahihirapan na mag-full charge. So yun din yung mapapansin yung may problem na yung battery ng smartphone nyo. Nahihirapan na rin mag-full charge. Rigid yan mga J-Vlogs. Yun din yung mga common causes ng mga battery problem. So yun, pwede nyo nang palitan. Mura-mura lang naman magpalit ng battery sa Green Hills. Marami ring repairman dyan. Nakahilera lang yan. Pero so yan, maganda rin naman magpa-repair doon. Tulad ng 7 Plus ko. So yun, pag bibili kayo ng iPhone na mga ganitong units, mga older units, pag nakita nyo mabagal, nag-stutter, may mga problem sa charging or sa full charging, meaning nun, may problem po yung battery. So, yon, ulitin ko, as long as maganda na may pinalit na battery, all goods yan mga J-Vlog. Itong iPhone 8 Plus na na-purchase natin, smooth to. Nagamit ko na to ng few days, sobrang smooth, walang any problems. Battery itself, hindi siya naglalaktaw ng mabilis sa percentage. So, yun, all goods po bumili sa mga shop na ni-refer ko. Talagang chine-check nila mabuti yung mga units. Pero, syempre, nagbibigay pa rin naman sila ng warranty kasi hindi naman nila ma-check lahat yan kasi ang dami nilang stocks, di ba? So, nagbibigay sila ng warranty para kung mayroong problem is pwede nyo silang lapitan agad-agad. So, maganda dito sa iPhone 8 Plus is, ito nga, complete redesign na siya sa back cover dahil ang 8 Plus is glass back design. So, meaning pag glass is, capable na siya ng Qi power. So, kung naghanap kayo ng iPhone na merong wireless capability na very affordable, dito tayo mag-start sa 8 Plus dahil sa 7 Plus ay hindi po natin makikita yan. So, meron tong wireless capability, IP67 water and dust resistant. Tapos, syempre, old school design na merong bezel na ganito kalaki. So, nakakamiss yung ganitong design ng iPhone. Yung merong bezel and of course, yung very famous nilang Touch ID, mga J-Vlog, nakakamiss din yan. So, ito po, yung ating iPhone 8 Plus na merong 5.5 inches Retina IPS LCD display, mga ka-J-Vlog. Ayan, so nakakamiss yung ganitong form factor ng iPhone. Kasi grabe nung lumabas yung iPhone 6 Plus, yung kauna-unahang Plus version ng iPhone, ang daming nabaliw doon sa 6 Plus kasi yun yung unang-unang iPhone na malaki ang display. So, ito na yung pinaka-last din na iPhone na merong ganitong itsura na form factor or malaking bezel kasi nag full screen na tayo. So, ito is sobrang dream phone ko to nung year 2017 na lumabas to kasi itong unang-unang nagustuhan ko sa 8 Plus is of course yung glass back design niya.
10,000 pesos lang po ito ngayon at kayang-kaya pa rin makipagsabayan ng chipset ng chipset nito sa mga bagong labas na entry-level smartphone. Ganyan po talaga kaganda pag ang isang software is super optimized sa chipset. Alam naman natin si Apple na merong ganyang kagandang software optimization sa mga devices nila para hindi po sila bumagal ng sobra. Pero yun nga, pag nakaka-experience na kayo ng bagal sa inyong smartphone, minsan iisipin nyo dyan, yung battery nagkakos niyan, tapos lalo na mababa na yung mga battery health. So, ang unang OS ng iPhone 8 Plus is iOS 11. Nakakalungkot na konti lang is iOS 11. So meron siyang 5 iOS update support. So hanggang iOS 16 itong iPhone 8 Plus. Ayan, naka iOS 16.7 tong atin. So meron na tayong iOS 18, 'di ba? So 2 years pa lang naman ang nilockdown ng OS update nito, kaya still very usable pa tong iOS 16. Napakadami pa mga support na OS diyan. So, 5 OS update is not bad, di ba? Pero usually, pag itatrack mo talaga si Apple, karamihan ng mga devices sila, nasa 7 years, 6 to 7 years ang OS update. Nagulat nga ako na biglang naputol agad yung 8 and iPhone 10 sa OS update. Pero when it comes sa usability ng chipset, smooth pa rin naman mga J-Vlog, very usable pa ang iPhone 8 Plus and kaya pa nitong mag-handle ng mga modern games today. Stay tuned lang, i-game test din natin itong iPhone 8 Plus. When it comes sa camera, makikita natin dito, meron tong dual rear camera setup, 12 megapixel main and 12 megapixel telephoto po. Hindi po ultra-wide camera ang second lens nito. So meaning, pag titignan nyo yung camera, is wala po tong 0.5, yung mga favorite ngayon ng mga Gen Z, di ba? So wala kasi siyang ultra-wide camera. Ang main feature dati talaga ng secondary camera ng Apple is telephoto lens, which pwede nyo pong gamitin for zooming yan. 7 megapixel front-facing camera na support lang ang Full HD 1080p video recording. Tapos sa likod is 4K resolution ng support ng iPhone 8 Plus. At magpapakita rin ako ng mga photo samples nito sa later part ng ating video na which is maganda rin ang camera performance din naman ng iPhone 8 Plus mga J-Vlog. Ang maganda rin sa iPhone 8 Plus is meron siyang dual stereo speakers. So, okay na okay din ang speaker nito, malakas mga J-Vlog, lalo na pag nanonood kayo or nagsa-sound trip, is okay rin naman gamitin. Ang favorite part ko sa 8 Plus is yung overall form factor niya. Ang laki kasi. So, kahit na 5.5 inches siya, is maaabot nyo naman din lahat yan mga J-Vlog, di ba? Okay na okay din siyang gamitin. So sa mga consumers na nami-miss yung old school design ng iPhone, dito kasi nagsimula yung mga design ng iPhone, di ba? Lalo na to, itong very famous silang home button is 8 Plus is yung the best option nyo. Is 8 Plus din yung the best option nyo kasi malakas pa to. At so tingnan natin na malapitan nitong na-purchase natin na iPhone 8 Plus sa CMB Gadgets. So tingnan nyo naman, maganda yung condition nung nakuha natin, napakakinis. Ayan. So dual rear camera setup. Ganda talaga rin itong gold color. Meron tayong mga gas-gas sa frame, which is okay na yan, acceptable na yan kasi pre-love. So, dito sa right side is nandito yung SIM tray and yung power button. Sa taas wala. Left side, ring and silent toggle and volume rocker. Sa baba naman is yung lightning port, speaker grills. So, syempre, old school na old school. Ang laki ng bezel ng iPhone 8 Plus. Ayan, so old school na merong fingerprint scanner. Grabe tumatak tong ganitong itsura ng iPhone. At ngayon is puro full screen na 5.5 inches. So check natin. Settings na available. Nakapaglaro na ako ng isang game eh. So super ultra outline shadow, ayan. Try natin sa training, pero gagawa ko ng game test nito mga J-Vlog. So yan, try natin. May mga frame drops, pero very minor lang. Pero playable siya mga J-Vlog. Okay naman.
Sa settings to, na-handle niya naman. Nakakatuwa, no? Grabe, ilang taon na to. 7 years na tong smartphone na to, pero still, when it comes sa ML, tingnan nyo naman ay nakakalaro pa rin tayo na mabuti dito sa iPhone 8 Plus. And since malaki tong smartphone na to, mas mas okay yung form factor niya for me. Pero since 5.5 minsan pag tumatakbo kayo, ayan gumaganyan, no? Nawawala sa screen. Kasi pag full screen hanggang sa taas kapag touch kayo eh. So yan mga J-Vlog, maganda rin ang performance niya sa Mobile Legends. And sa mga ibang games, itetest natin siya soon. Video sample rear camera of the iPhone 8 Plus. So, pinakamax resolution niya is 4K res. Pero ang gamit natin is Full HD 1080p at 60 FPS. Ayan siya. So, still, maganda pa rin ang camera ng 8 Plus hanggang ngayon 2024. So, meron siyang zoom, 2 times optical zoom kasi nga may telephoto siya. Hanggang 6 times digital zoom. So video sample rear camera of the iPhone 8 Plus. So ang resolution natin is Full HD 1080p. Ayan, medyo lang against the light pero malinaw pa rin yung front cam ng 8 Plus. Hanggang ngayon 2024. Ayan, okay na okay pa rin to gamitin. Ayan, no? Solid. Linaw pa rin ng camera niya. Lalo na pag timama yung ilaw, mas okay. Ayan, no? Kaya sa mga nagtatanong, Lods, okay pa ba i-purchase ang iPhone 8 Plus? Sa kanyang presyo ngayon na 10,000 pesos, kung compare mo kasi sa SRP niya nung lumabas to dati sa Philippines is nasa 50 to 60,000 pesos ang 8 Plus. Ang tagal nitong bumaba, ang tagal nag-depreciate ng value nito to be honest. Yung tagal ko rin hinintay na sobrang bumaba yung presyo nito pero umabot pa ng 7 years bago nagkaroon ng presyo na 10,000 price segment ang iPhone 8 Plus. So sa kanyang presyo na 10,000, to be honest, maraming Android smartphone na malulupit ang specifications compared sa iPhone 8 Plus. Pero meron kasi mga consumers mas piniprefer ang iOS software compared sa Android kasi mas stable ang iOS software mga J-Vlog. Mas user-friendly, mas optimized, mas hindi bumibilis bumagal yung devices mga J-Vlog, which is yan talaga yung main advantage ng iOS. Kaya hindi nyo masisisi yung karamihan ng consumers kahit na mabilis malobat yung smartphone is ito yung prefer nila. Unang-una, camera and of course, software optimization. Kung ako tatanungin, iPhone 8 Plus, 256GB sa kanyang presyo na 10,000 pesos, is for me, okay naman mga J-Vlog. Kasi ako pag nagpe-purchase, kino-compare ko talaga siya kung magkano siya lumabas before. Lalo na ngayon, 10,000 pesos is super affordable na lang siya. Kumbaga, marami nang pwede makapag-purchase ng iPhone 8 Plus at kahit na wala na siyang OS update, is marami pa rin masusuportan na application. So kung naghanap kayo ng iPhone na still usable pa rin ngayon 2024 and even ilang taon pa, itong iPhone 8 Plus is good to go rin naman kahit na wala na nga siyang OS update kasi ang pinaka nagustuhan ko dito is yung yung old school design, overall form factor nakakamiss. Tapos yung camera rin nito is napakaganda mga J-Vlog. So ito lang pinaka main na magiging kalaban niya sa 8 Plus is of course yung battery. Mabilis talaga silang malubat. Minsan pag ito talaga primary phone nyo, hindi siya abot na isang araw kung parating yung gagamitin. Mag-charge kayo dito ng ilang beses, kumbaga. Yun din ang magiging main na kalaban nyo pag bibili kayo ng iPhone 8 Plus. Battery lang ang problema, pero performance-wise, chipset ay okay na okay po. So kung interesado kayo mag-purchase ng iPhone 8 Plus, yun nga po, doon tayo sa mga nire-recommend natin shop dahil napakaganda, napakakinis,
ang mga quality ng iPhones doon sa nire-recommend nating shop. Yung mga link ng shop nila nasa description box. I-check nyo na lang po yan. Sabihin nyo lang napanood nyo sa vlog. Automatic yan. 500 pesos cash discount.